awit. Ikaw po ang aming itinataas. Sa lamang po kami nagtitiwala sa oras na ito. Kaya Panginoon, samahan mo po kami. Gamitin mo lang po ang instrumentong ilingkod upang maitaas ang iyong pangalan, may pahayag sa bawat isa ang iyong salita, Panginoon. At basbasan mo, Lord, ang lahat ng narito, patagpuin mo po sila sa kanilang pangailangan, Panginoon. Ipuin mo po ang bawat isa sa lahat ng narito at maging sa lahat na maaabot ang tinig nito, Panginoon. Mangusap ka po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Sa iyo po ang tagumpay ng gawain ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen. Thank you, Lord. Thank you. Tayo po yung mga puna, mga kapatid. Glory to God. At ngitian natin ating mga katabi. Batiin natin, mga kapatid, ng ating katabi. May katabi ba tayo? Amen. Kala ko, wala na yung katabi nyo eh. Nandiyan pa ba? Praise God. Hallelujah. Alam mo, sabi ng Bible, mga kapatid, the Bible calls the church as the bride of Christ. Sinabing bride, asawa. Amen? And the church is the body of Christ. At yan po ay tinuturo ni Paul. Marami po siyang sinabi patungkol sa church. Number 1, sabi na pagdating sa church, it is a mystery. Walang nakakaalam nito, it is a mystery, but it is revealed to the church. And the church, sabi niya, it is Christ in you, the hope of glory. Amen? At the church is, sabi doon, the body of Christ, which feels all in all. He feels all in all. Even today, mga kapatid, literally, you can touch Jesus. Sabi sa Bible, sa Mark, I think that is in Mark, sabi niya, as many as touched Him, they were all healed. As many as touched, sa Tagalog, sabi niya, saan man pumasok sa Jesus, maging sa nayon, o sa lansod, o karating pook, ay inilalagay nila sa mga pamilihang dako ang mga may sakit. Ipinamamanhik nila sa kanila na payagan silang mahipo man lang ang laylayan ng kanyang damit. Lahat ng makahipo sa kanya ay gumaling. So, pansinin niyo mga kapatid, lahat, pag sinabi sa Bible na lahat ng makahipo, as many as touched Him, they were all healed. Lahat ng nakahipo. Believers, unbelievers, sino mang makahipo sa Panginoon ay gumagaling. Amen? And alam nyo, mga kapatid, even today, we can touch Him and be healed. Ulitin ko, even today, physically, literally, we can touch Jesus and be healed. Dahil sabi ng Panginoon, saan man may 2 o 3 na nagkatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Amen? Nasa kanilang kalagitnaan. I am there in the midst. So, where is Jesus today? Where is Jesus today? Saan man may 2 na nagkatipon, nandun. Sa aking pangalan, naroon po ang ating Panginoon, Yesu Cristo. Kaya nga, the church, mga kapatid, the church is called the body of Christ.
The church is the bride of Christ. The church is not the building. The church is not the building. The church is the many-membered body of Christ. Kaya when you touch the body, sino yung body? Sino po yung body? The church. When you touch the body o the believer, you touch Jesus. Amen? Di siguro nag-gets ng iba, mga kapatid. Make sure na ang hinipo mo, hinawakan mo, is a believer. Is a Christian, a true, born-again Christian. Because when you touch Him, you touch Jesus. The church is the body of Christ. The church, not this building. The church is the many-membered, is the place where the God's people are gathered together. At sabi ng Panginoon, saan may dalawa, we are more than two. I am there in your midst. Maliwanag po ba, mga kapatid? Amen? Kaya tayo po ay when we come to God, kapag tayo lumalapit sa Panginoon, every time na lumalapit tayo sa Panginoon, sumasamba, katulad ngayon mga kapatid, always, huwag natin kalilimutan, always expect, be expectant. Kung ano man yung kailangan natin, kung ano man yung hinihingi natin sa Panginoon, maging expectant po tayo. Lagi tayo mag-expect, huwag tayong pupunta dito na parang bang religious mentality lang yung sinasabi ko, religious mind, mga kapatid. Ano yung religious mind? Religious mentality. Pumupunta siya pag linggo o sumasamba siya pag linggo, nagsisimba pag linggo dahil linggo. Nagsisimba lang dahil linggo. Linggo kasi ngayon eh. Kailangan magsimba. No. Magsimba tayo dahil alam natin na ito ay araw ng Diyos at gusto nating sambahin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Kung sasamba ka, hindi dahil linggo. Ako ba natin, mga kapatid? That is religious mentality. Spiritual mentality, sabi ng Panginoon, hinahanap ng Diyos ang tunay. Saan po ba yun? Sa John chapter 4 verse, sa aklat po ng 1, ito ang hinahanap ng Diyos, yung sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Alam naman natin, mga kapatid, na ang linggo ngayon, yung linggo natin, iba sa linggo nila. Di ba? Dumarating ang linggo, linggo-linggo. Every Sunday. Yung iba, linggo yan, linggo ng pagkapahinga, family day. Sabi niya, simba ako ngayon kasi family day namin to eh. Nakakaya niyo po, mga kapatid, hindi yung nagsisimba siya kasi gusto kong makasama ang Panginoon. Nagsisimba siya dahil gusto kong sambahin ang Panginoon, maranasan yung makapiling ang Panginoon. Amen po, mga kapatid, hindi po tayo nandito para magpahinga, mag-relax. Nandito po tayo because we want to serve the Lord. We want to worship God in spirit and in truth. Yung katotohanan, yung totoo, hindi dahil linggo, mga kapatid. Narinig mo lang yan sa nanay mo. Everybody say amen? Amen. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. Hallelujah. So, man shall not live by bread alone. Maraming sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Every day, we need the word. We need food. Sabi ng Panginoon, man shall not live. Sa ibang version niyan, mga kapatid, man cannot live by bread alone.
Man cannot. Man cannot live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Amen? Amen po mga kapatid? Pero maraming tao ngayon, they act like they can live just by the word of God, but just by the bread. No, sabi ng Panginoon, you cannot live by bread alone. Hindi ka pwedeng mabuhay nang wala sa tinapay lang. Pag tinapay dyan mga kapatid, yung mga physical, mga literal na pagkain, yung mga pinagsisikapan ng tao, yung mga natural things na may katapusan, nabubulok. Pero ang salita ng Diyos, sabi niya, hindi ito nabubulok. Incorruptible. Iyon yung salita ng Diyos. Yung buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen po mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya ngayon mga kapatid, ang gusto kong i-share po sa atin ngayon is ang linggo ay nagkaroon kami ng meeting sa pastors at maganda mga kapatid dahil ang team pa rin is yung spend time in the Word. This year, God wants us to spend more time in the Word. At the question is, how to spend time in the Word? Kasi sabi nga, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. So how do we spend time in the Word? How do we spend time in the Word? You need guidance. You need help. Amen? Amen po? Hindi mo pwedeng gawin niyang mag-isa. You need guidance. You need help. And the help comes from the Lord. Alam niyo po, sa Hudyo, itong meron silang tinatawag na Torah at saka half Torah. Yung Torah, yun yung pong 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At meron pong yung history book, like yung panahon ng mga hari. Di ba? Amen? Yung mga judges. Yan. So, history book. So, ang tawag doon, yung 5 books ni Moses, Torah po yun. So, ang ginagawa nila mga kapatid sa Hudyo, yung araw ng Shabbat, sa atin, sa Tagalog, Sabat, di ba? Sabado. Ang kapahingahan nila, Sabado. Amen? So, sa Hebrew yon, the word is Shabbat. So, every Shabbat, mga kapatid, they read the half Torah. Okay? Amen? So, yung Torah, yung 5 books of Moses, even the history, mga kapatid, for the whole year, dinidivide po nila yon para basahin every Shabbat. So, kaya merong reading every Shabbat. Di ba? Sabado-Sabado. For the whole year yan, mga kapatid, dinidivide po nila yan. Amen? Katulad po nung panahon ni Jesus Christ, nung pumasok siya sa synagogue, kinuha niya yung aklat. At binasa po niya yung aklat ng Isaiah, and that was the half Torah. Binasa po niya. Di ba? At ano pong binasa ni Jesus Christ po doon? Sa Luke, basahin po natin. Nung binuksan po niya yung aklat na yon, chapter 4, verse 18. So, kung sisimulan ko sa 16, so he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his customs was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Oh, ano po yung babasahin niya doon? Kasi may naka-schedule ng babasahin.
Nakuha nyo, ito, Torah to mga kapatid ha. Ito yung ginagawa nila sa Sabat ng mga anak ng Diyos, yung mga Israelita. Yung every Sabat, ano sila. Kaya even nung time ni Jesus Christ, pumasok sa Sabbath day po yon. And at ang sabi doon sa verse 17, and he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he opened the book, he found the place where it is written. So ito yung naka-schedule. Ano yung naka-schedule? Sabi niya, 18, verse 18. Ito na, binasa po niya. Ang book of Isaiah, sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed. Verse 19, to proclaim the acceptable year of the Lord. Verse 20, then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes who were in the synagogue were fixed in him. O, dito tayo mga kapatid. Nung linggo, may tawag dito, may nag-share. Hindi ko na babanggitin niya, nag-share na, tingnan niyo to ha, ito, Old Testament, binasa ni Jesus Christ. Nakuha niyo po, Isaiah. Pansinin niyo, he closed the book. Hindi pa po tapos yung verse na yun, pag binasa niyo po yun sa Isaiah. Chapter 61, tingnan natin. Ito po yung binasa ni Jesus Christ. Isaiah chapter 61, nakita nyo na po. Ito yun. The Spirit of the Lord God is upon me. Ito yung binabasa po niya. Because the Lord has anointed me to preach the tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord. O, pansinin nyo doon mga kapatid ha. To proclaim the acceptable year of the Lord. May karugtong pa. And the day of vengeance of our God, to comfort all who mourns. Saan niya klinos yung book mga kapatid? Sa chapter 2, verse 2, 61 verse 2. Tama? Sabi niya, to proclaim the acceptable year of the Lord, and he closed the book. Everybody say amen. Amen. Hindi na niya binasa yung kasunod. Nakuha niyo po? Kaya sabi niya, and he closed the book, binalik na po niya doon sa nagbigay sa kanya, kasi hindi naka-schedule po yun eh. At umupo siya. Tingin ang lahat sa kayo ng mga tao. Tingnan nyo ha, mula doon sa Old Testament, may nakasulat pa, pero klinos ni Jesus Christ. Kung saan klinos ng Panginoon yung aklat, huwag mo siyang buksan. Amen. Amen po. Kasi pag tinignan nyo mga kapatid, ang acceptable year of the Lord is referring to our day-to-day. Yung kasunod nun, the vengeance, sabi niya. Yun yung hindi niya binasa. Ito yung hindi niya binasa. To proclaim the acceptable year of the Lord. Pansinin nyo ha, ang acceptable ay binanggit na word is year. So mahaba. Tama? Ay yung vengeance. And the day of vengeance. Oh, di ba? So, alin mas mahaba? The acceptable year. Between acceptable year and vengeance, hindi binasa ng Panginoon yung vengeance. Yung acceptable year, iyan yung panahon po natin ngayon. We are under grace. For 2,000 years na, mga kapatid, na tayo po ay naroon sa ilalim ng biyaya, the acceptable year. Ito ay nasa under pa rin tayo ng acceptable year of the Lord. Amen? Yung vengeance, mga kapatid, that is 7 years.
No? Day po yun. Ibig sabihin, tingnan nyo ha, 7 years yung vengeance ng Panginoon. Kaya nga, ang ipinangangaral, even today mga kapatid, hindi po ngayon day of vengeance. Na sabi, yung vengeance, ito po yung 7 years tribulation. Ito po yung vengeance ng Panginoon. Ang Panginoon, babalik mga kapatid, in a white horse to execute judgment. Yun po yung second coming. Amen? Yung acceptable year of the Lord until the rapture. And when the rapture comes, the day of vengeance starts. Hindi na po yun binanggit ng ating Panginoon. Ang binanggit niya is the acceptable year of the Lord, which is now over. Nasa 2,000 years na po tayo, going, nasa third day na po tayo. Malaman na po mga kapatid, mas mahaba. Kaya hindi ngayon ang oras para ipangaral ang judgment. Kung may nangangaral ng judgment mga kapatid, nagkakamali po sila. We are still under we are under the acceptable year. We are under the acceptable year of the Lord. Amen po? So, kaya nakikita natin mga kapatid, sa kanila, linggo-linggo po sila nagbao, every Shabbat, binabasa po nila yon. At para sabihin natin weekly, binabasa po nila yung Torah. O siya, half Torah. Kaya, tingnan nyo, anong sabi ng Panginoon dito mga kapatid? Pag tinuloy natin yung basa, umupo ang Panginoon at ano po ang sinabi niya? Pag upo niya, tinginan po lahat ng mga tao sa Kanya. Verse 21, sabi niya, then he closed the book and gave it back to the attendant, sat down, and the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. Nagtaka sila mga kapatid kasi sinara niya, umupo siya. And he began to say to them, today, this scripture is fulfilled in your hearing. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Sabi niya, ngayon, itong binasa ko, natupad ito ngayon sa harapan ninyo. Sa inyong pakikinig ko, anong narinig nyo ngayon, natupad na ito ngayon. Di ba sabi niya, ano po ba sinabi niya? Sabi niya, the Spirit of the Lord is now upon me. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, set liberty to those who are oppressed, and proclaim the acceptable year of the Lord. So sabi niya, itong binabasa ko ngayon, nangyari ito ngayon. Dito tayo mga kapatid, sinasabi ng Panginoon. Di ba sabi niya dito? Ang sabi po niya dito, the Spirit of the Lord is upon me. Ito sabi ng Panginoon, ako to. Yung tinutukoy dito, ako ito, nandito ako. Ako ang tinutukoy. Ako yung mangangaral, nasa akin ang Espiritu Santo ng Diyos, at ako ay sinugo upang ipangaral ang mabuting balita sa mga mahirap. Ngayon ito, ako ang tinutukoy nito. Wala silang nasabi, wala silang, yung iba namangha sila, nangyari na ngayon to. Amen? Alam nyo mga kapatid, kaya nga mahalaga na sa atin, hindi natin namamalayan mga kapatid, ang salita ng Diyos, nangyayari na po mismo sa gitna natin, hindi natin namamalayan. Ngayon na po yun. As I said mga kapatid, you can touch Jesus even today literally. You can touch Him and be healed. If, kumbaga, nag-i-expect ka, pag lumapit ka sa Panginoon, make sure nag-i-expect tayo. Hindi tayo lumalapit dito na parang, wala lang. Makinig lang. Hindi, expect ka. May matatanggap ka. Kung sino man nag-expect sa atin ngayon, healing, kung healing ang kailangan mo ngayon, healing is coming your way. Every time you come to Jesus, whatever na ini-expect mo sa Kanya, it's coming your way. Kasi ang Diyos, mga kapatid, laging nagbibigay. He always give. That's why, mga kapatid, pero nakakapag, tingnan nyo dito ha, mga kapatid,
Sila nagbabasa ng kautusan o itong ng Haftorah na to, even, hindi naman talaga nila naiintindihan kung ano yung binabasa nila. Katulad, basa ng basa, di ba? Tama ba? Ito, very timely to mga kapatid, na nung time na yun, talagang si Jesus Christ ang nakabasa nito. Very time. Eksakto sa oras na ito yun, siya yung pagbasa niya ganun, siya talaga yun. Time. Amen? So sila, nagbabasa sila, basa lang ng basa, para bang, okay, ganda nito. Pero hindi mo alam, yung tinutukoy dyan, nangyayari na yan. Mangyayari sa iyo yan. Hindi nila yun naintindihan, basa na sila ng basa. Makinig tayo mga kapatid. Tayo mga sa panahon na hindi nila alam kasi si Jesus Christ ang susi ng lahat ng scriptures. Siya ang susi. Hindi mo maintindihan scripture without Jesus. Kahit anong basa mo, kung hindi mo maintindihan, because you need Jesus. And today, mga kapatid, tandaan natin, hindi tayo under sa panahon nila. Nabasa sila ng basa, hindi na naintindihan. We are under the covenant of grace. We are under Jesus' wings. We are under Jesus' wings. Amen. We are covered under the wings of Jesus. So, every day, we need food. Tama? We need food. Kung kumakain tayo 3 times a day, ganyan din yung salita ng Diyos sa atin. Kasi sometimes, pag hindi tayo nakakain ng salita ng Diyos, mga kapatid, ano nangyari sa katawan natin? Nanghihina po tayo. Hindi natin namamalayan, mga kapatid, ano ba yung panghihina na yon? Yung panghihina na yon, na humihina ka sa Panginoon. Humihina ka sa spiritual. Yung desire mo sa spiritual, humihina. Why? Hindi ka nakakain ng food. Ang Panginoon nagtuturo. Di ba may tinuro sa atin? Ano po ba sabi? Ano po ang tinuro ng Panginoon sa atin? Labor. Di ba? Labor to enter His rest. Naliwanag po? Nakikinig po ba tayo mga kapatid? Labor to enter His rest. Ito yung labor. Yung tayo po ay nananalangin in spirit, hindi po ito wasting time. Yung tayo po ay mag-partake ng communion is not wasting time. To read the Bible is not wasting time. Hindi po nakakapagod. Yung manalangin, hindi nakakapagod. Nako niyo po. Amen? Kasi yung labor sa Panginoon, ang resulta niyan ay kapahingahan. Ilan sa atin ang naranasan na magbasa sa scriptures at nakaramdam siya ng comfort? Ilan sa atin ang nakapagbabasa ng Bible, mga kapatid, na kapag nagbasa siya, yung bigat sa loob niya, gumagaan. That is rest. Samantalang pag nag-isip ka ng problema mo, bigat na bigat ka. Pero bakit pag nagbabasa ka, kahit wala, yun, binasa mo lang yan, pero alam nyo, minsan, pag nagbabasa ka ng Bible, mga kapatid, when you spend time in the Word, sometimes, ipinapaalala niya kung ano yung gagawin mo. Yung mga nakalimutan mong gagawin na dapat mong i-priority, siya ang nagpapaalala sa'yo na ito ang unang gawin mo. Ito ang i-priority mo. Samantalang yung iba na hindi ka nag-spend time in the Word, wala kang kinain na salita ng Diyos, hindi ka nakapagbigay ng oras sa Panginoon, hindi ka nanalangin mga kapatid, hindi mo alam kung alin ang unahin mo, naguguluhan ka, unahin mo man ito, kung alin man unahin mo dyan, parang wala ka pa rin ginagawa. Parang walang katapusan. Pero when you spend time in the Word, it reminds you what is your priority. Yun ang uunahin.
Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen? Kaya ito ang gustong ituro sa atin, i-share sa atin ng Panginoon mga kapatid. How to spend time in the Word. How to spend time in the Word, you need guidance. You need help. Amen? At yan ay makikita natin dito sa istorya sa buhay ni Ruth. Kilala niyo po si Ruth? Sino ang kilala kay Ruth? Sino nagbasa na ng aklat ng Ruth? Oh, honest lang mga kapatid. Yung nagbasa kay Ruth? Wala pa? Wala yung story ni Ruth? Okay, malalaman nyo ngayon yan. Sa chapter 2, verse 1, ito po sabi dito. At si Naomi ay may kamag-anak. So si Ruth mga kapatid ay isang Moabita. Pag binasa niyo itong aklat ni Ruth mga kapatid, maiksi lang po ito, pero nandito yung papahayag sa atin paano tayo nag-spend time in His Word. Di ba kayo natutuwa mga kapatid na para bang namamangha na ang Bible hindi marami siyang marami siyang variety or yung variety na iba't ibang anyo na paraan na natututunan mo. Katulad dito mga kapatid, hindi lang ito history. Kundi sometimes nandito rin po yung application. Not just the dispensation, kundi history. Pag sinabing dispensation, ito yung si Naomi kasi represents Israel. Doon sa istorya na to si Naomi represents Israel. Ruth represent us, tayo na mga unbeliever, mga Gentile. And Boaz, yung lalaking mayaman dyan mga kapatid, represents God or Jesus. Sinong napangasawa ni... Kaya yan, yung story nito binibigay ko lang sa inyo. Yung napangasawa ni Ruth, si Boaz, who represents the Lord. Amen? So ngayon, aalamin natin dito, titingnan natin dito, paano tayo matututo na tayo po ay makapag-spend time in His Word. Everybody say amen? Amen. So, basahin natin. So, at si Naomi ay may kamag-anak ng kanyang asawa. So, kilala niyo si Naomi, isa siyang Israelita. Isang mayamang, so may kamag-anak siya. Si Naomi kasi, mga kapatid, tingnan nyo si Naomi ay may 2 anak, may asawa, pero namatay yung kanyang asawa, namatay din yung 2 anak niya, at bumalik sila sa Israel, sa bansang Israel, kasi umalis sila ng Israel dahil panahon ng taghirap. Famine, there was a famine. Lumabas sila, nagutom, lumabas ng bahay or bayan ng Diyos, Pag tayo lumalabas, minsan yung ibang lumalabas sa bayan ng Diyos mga kapatid, ganon, may mga dahilan, famine, pangailangan, di ba? Lumabas sila, at doon, nung lumabas sila sa bayan ng Diyos, sa Israel, lumabas sila doon, si Naomi, yung pamilya niya mga kapatid, yung asawa niya namatay, pati anak niya namatay, pero nakapag-asawa yon. At yun nga, si Ruth ay manugang po niya. Maliwanag. Si Ruth ay nag-decide na sumama kay Naomi kahit na alam niya, naawa siya kay Naomi kasi wala nang anak, nagsusolo na lang, kaya si Ruth kakaiba. Sasamahan na lang niya. Pero si Naomi sabi niya, huwag ka muna ako samahan. Alam mo naman ako, kumbaga sa sabi nung kasabihan, mahalas ako sa buhay. Wala ka nang asahan sa akin, di na ako magkakaanak para kung aasa ka pa na makakapag-asawa ka pa uli. Wala na. Kasi namatay na nga yung anak niya, di ba? Amen? Pero sabi niya, sumama si Ruth sa kanya. Sabi niya, kung sino yung Diyos mo, sasambahin ko rin yung Diyos mo. Ganun po yung determinasyon ni Ruth. Amen? So, tingnan na natin dito. So, ang pinag-usapan, ang nice nating unawain dito mga kapatid, na tayo po ay gustong turuan ng Panginoon how to spend time in the Word of God. In His Word. Everybody say amen. So, tingnan natin to. Paano nito ipapakita sa atin. At si Naomi ay may kamag-anak
ng kanyang asawa, isang mayamang makapangyarihan sa angkan ni Elimelech, at ang pangalan niya ay Boaz. At sinabi ni Ruth na Moabita, o isa siyang Moabita, Gentile, hindi siya Israelita, kay Noemi, paparoonin mo po ako ngayon sa bukid at mamumulot ng mga uhay sa likuran niyaong aking kasumpungan ng biyaya sa paningin. At sinabi sa kanya, yumaon ka na, anak ko. So ano pong sabi ni Naomi? Ibig sabihin, nung nandun na sila sa bayan ng Israel, dahil mahirap lang sila, walang trabaho, so sabi niya, humingi siya nagpaalam siya sa kay Naomi, sabi niya, payagan mo akong lumabas at gusto niyang mamulot ng uhay kung saan siya makakakita na papayag para mamulot siya ng uhay. Sa English yan, mga kapatid, Ruth the Moabite said to Naomi, please let me go to the field. Napansin niyo yung field, mga kapatid? Bukid, no? O go to the field, please let me go to the field and glean heads of grain after him, whose sight I may find favor. Mayroon narinig ba kayong magandang word doon, mga kapatid? Yung favor. Favor, grace. Okay niyo po? So una, tandaan nyo, grace. Kinonfess niya yung salitang grace. And she said to her, yung sabi ni Naomi, go, my daughter. So, ang simula, mga kapatid, pupunta si Naomi si Ruth sa bukid para mamulot ng uhay. Glean. Sabi, sa English yan, mga kapatid, is glean heads of grain. Alam niyo po yung ganong trabaho sa kanila, ito yung pinakamababang trabaho na pwedeng gawin sa bansang Israel. Kung wala kang trabaho, ay maganda sa Israel, mga kapatid wala kang trabaho, wala talagang makain, hindi mo kailangan mamalimos Di ba? Hindi mo kailangan utusan yung anak mo doon, punta ka doon, mamalimos ka na lang doon. Sa kanila, hindi. Mamulot ka ng uhay, mamulot ka lang, kasi libre po yun. Pero yun ang pinakamababang uri ng trabaho na pwede nilang gawin ng isang Israelita at isang foreigner, estranghero. No? Meron kasing batas sa Israel, sa Leviticus, basahin natin. Yan. Ang sabi sa Leviticus, ito yung Mosaic Law, ang tawag dito, batas ni Moses. Sabi niya, kapag inyong ginapas ang ani sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagapasan hanggang sa mga sulok ng inyong bukid. Huwag ninyong titipunin ang mga nalaglag sa inyong pag-aani. Iiwan ninyo ang mga yon para sa dukha at sa dayuhan. Ako ang Panginoon niyong Diyos. O, tingnan nyo, di ba? Kaya sino maghihirap, mga kapatid? Sino mga malimos? Wala. Di ba? Bakit? Mayroong batas na yung mga nag-aani, yung mga nag-harvest, mga kapatid, kapag gumapas kayo at nalaglag, huwag nyo nang pupulutin. Hayaan nyo na yun doon. O, kung ikaw yung may-ari ng lupa, mga kapatid, hindi mo sasabihin doon sa mga tauhan mo na, okay, gapasin nyo yan. Sino nagagapas dito? O yan, kayo, di ba? O, kunyari ako may-ari, kayo nagagapas. O ha? Gapasin nyo na yung gagapasin ha. Aalis lang ako. Pagbalik ko, gusto ko makita malinis. Walang tira. Pati sa kasulok-sulukan, kunin yun. Amen? Hindi ganun ang Diyos. Gumapas kayo, huwag niyong gapasin yung mga nasa sulok-sulok. At kung may nalaglag, hayaan niyo yan para yan doon sa mga mahihirap. Yan nyo? At hindi lang sa mahirap, sa mga dayuhan. Kaya yun yung ginawa ni Ruth.
may chance siya eh. Amen? Alam niyo ang Panginoon, mga kapatid, makinig tayo. May involved na labor. Kaya, hindi ito parang wala lang. May involved talagang labor. Pero yung labor na yun, makinig tayo, ang resulta, rest. Kaya kung nag-labor ka, resulta pagod, hindi yan yung labor na sinasabi ng Panginoon. Sisimba ka ng linggo, nakakainip. Nako, hindi yan yung labor. Hindi mo nakita ang Panginoong Jesucristo. Kailangan makita niyo ang Panginoon. Kasi ito sabi ng Panginoon, mga kapatid. Tingnan nyo. Sa chapter 6, verse 26. Sinundan siya kasi ng mga alagad. Ito yung context, mga kapatid, ha? Sinundan siya ng mga tao. Ito yung mga tao na nagpakain ng Panginoon ng for 5,000, gano'n. Tama? Nung makakain sila, nabusog sila, mga kapatid, umalis ang Panginoon. Ang ginawa ng mga tao na yon, sinundan ng Panginoon, hinanap nila kung nasa ng Panginoon. At nung masumpungan ng Panginoon, mga kapatid, umaasa na naman sila, kakain na naman sila. Di ba? Yan. Kaya, sumagot si Jesus Christ sa kanila, sabi niya, ang totoo, sabi niya, surely, sa English yan eh. Ito, tinagalog ko na nga ito, mga kapatid, para maintindihan natin lahat eh. No? Sa 6, verse 26, Jesus answered them and said, most assuredly, I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Oh, amen po. Verse 27, do not labor for the food which perish, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set His seal on Him. Oh, everybody say amen. Amen. So, ito ang gustong sabihin ng Panginoon. Sabi niya, nakakain kayo, and you are full. Dito tayo ito, mga kapatid. Pinapakita dito na ang Diyos, mga kapatid, kaya kang busugin. Yes! Nabusog kayo. Kung pagkain din lang, kung mga material na bagay din lang, kaya kang busugin ng Panginoon. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Nabusog nga sila eh. Amen? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kasi ang Diyos nga pala bigay. Pero ito ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Ito ang gusto ng Panginoon. Sa verse 27, sabi niya, huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkain nasisira, kundi para sa pagkain, ito yung labor, hindi nasisira. Alam po mga kapatid, hindi nasisira at makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkain ito dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito. Maliwanag po mga kapatid. So there is labor. Pero yung labor na to, sabi ng Panginoon, hindi ito yung labor na nagtatrabaho tayo, kinukuha, nagkakaroon tayo ng sweldo, nagkakaroon tayo ng kita, nagkakaroon tayo ng, ibig sabihin yung pinagpagura natin, talagang pinagsisikapan natin, nabubusog po tayo. Pero sabi ng Panginoon, mas merong kailangan nating pagpaguran, pagtrabahuhan. Ano yun? Yung magtrabaho tayo, hindi para sa mga nabubulok na ito, hindi para sa mga material na ito, hindi para sa mga pisikal na bagay na ito, kundi ito yung pagkain nagbibigay buhay na walang hanggan. Amen? At makinig tayo mga kapatid, itong buhay na ito na walang hanggan, ito yung buhay ng Diyos. Buhay ng Diyos. Ang Diyos ba may kamatayan? Wala. Siya ang buhay na walang may buhay na walang hanggan. Yung buhay ng Diyos. Yun ang pagsikapan natin, yung magkaroon tayo ng buhay. Yung pagkain, sabi niya, pagkain hindi nasisira, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano yung pagkain hindi nasisira?
Yung salita ng Diyos. Ito nagbibigay. At ang sabi nito, ako na anak ng Diyos, ang nagbibigay nito sa atin. Sa inyo. Siya ang binigyan para magbigay. Kaya sino ang lalapitan natin? Yung Diyos ba? Hahanapin natin yung Diyos ba? Hindi. Si Jesus Christ. Kasi pag lumapit ka sa Diyos, ang sasabihin din si Jesus Christ, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Paglapit mo sa Diyos, sasabihin siya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay na niya yung anak sa iyo eh. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag binuksan, when we open the Bible mga kapatid, hindi po ito labor na tayo po ay mapapagod. Pag nagbukas po tayo ng Bible, pag nagbubukas tayo ng Bible, tayo nagle-labor, ibig sabihin. Tayo nagle-labor na hinahanap natin ang Panginoon Jesucristo, binabasa natin to, hinahanap natin ang Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo ang nagbibigay sa iyo ng buhay. Nagle-labor ka, at yung labor na to, ang resulta na to is rest. Hindi ka napapagod. It's not wasting time. Amen? So when you open the Bible, you are laboring, but Jesus is giving. Giving ano? The life of God, everlasting life. The life of God Himself. And the result, mararamdaman nyo dyan, yung joy, di ba? The joy and yung kaligayahan na nagli-lead sa iyo, yung led forth with peace. Nagli-lead sa iyo para magkaroon ka ng kapayapaan. That's how, ito yung nararamdaman mo when you spend time in the Word. Maliwanag po mga kapatid? Amen? Dito sa buhay ni Ruth, mga kapatid, makikita natin, yung kapag nag-spend time in the Word ka, may mga level. Hindi ka mananatiling gleaner siya, di ba? Yung glean, yung tagapulot. Tagapulot lang. Paano nagsimula? Merong iba't ibang level ng spending time in the Word. At si Ruth, mga kapatid, ay nagsimula bilang young believer. O, ano yon? Gleaner. Na ang trabaho niya, mga kapatid, yung level 0 siya. Level, walang alam. Diba? Hindi ka nagsisimula na may alam ka na. Nagsisimula ka, wala ka talang alam. Level 0, yan po si Ruth. Bakit? Wala siyang alam sa Hudyo. Wala siyang alam sa tradisyon. Wala siyang alam sa kay Moses. Wala siyang alam sa kautusan. Wala siyang alam. Level 0 siya, mga kapatid. Nakuha niyo po ba? Kaya yung sabi doon ni Ruth na, I'm going to the field. Makinig tayo, mga kapatid. Do you know that the field, this is the field? The Word of God is the rich field. Ito yung field. I'm going to the field. I'm going to the church. Everybody say amen? Amen. Ang trabaho natin, mga kapatid, katulad ni Ruth, kung tayo nagsisimula pa lang, level 0 po tayo, ang trabaho natin mag-glean. Yung namumulot lang po tayo. Amen? Kaya sabi dito ni Ruth sa binasa natin, sa Hebrews, sabi niya, sinabi ni Ruth sa na Moabita kay Noemi, paparoonin mo po ako ngayon sa bukid, mamumulot ng mga uhay sa likuran niyang aking. Sino yung likuran? No, sa English. So Ruth the Moabite said to Naomi, please let me go to the field and glean earths of grain after him whose sight I may
find favor. Whose sight I may find favor. And she said to her, Go, my daughter. Una, mga kapatid, hindi alam ni Ruth kung sino yung, kung kanino siya mapupunta. Kung sino yung magbibigay sa kanya. Kung sino yung mag-aalaw sa kanya. Wala siyang alam. Hindi niya kilala si Boaz. Maliwanag po? Now, makinig tayo. Yung gleaner, glean, yung taga-pulot, si Ruth. Tuloy natin yung basa. Then he left and went, verse 3. Wala na dito. Kasi, kulang na. Okay? Then he left, sundan nyo dyan mga kapatid, the verse 3. Then he left and went and gleaned in the field after the reapers. O, dito tayo tumingin mga kapatid. Dito tayo tumingin. Ang maganda dito kay Ruth mga kapatid, alam niya kung yung lugar niya. Alam niya, gleaner siya. Say gleaner. Yung taga-dampot lang. At ang lugar niya, saan? Sa likod ng ano? Nung gumagapas. Alam niyo kung sino yung gumagapas? Harvesters. Ito yung mga marurunong na talaga. Marunong gumapas, magagaling ng gumapas. Pagdating sa spending time in the Word, ito mga reapers na to, ito yung mga evangelists. Ito yung mga pastors, mga teachers. Sila yung gumagapas ng salita ng Diyos. Sila yung gumagapas ng mga kaluluwa ng Panginoon at para ibigay sa Panginoon. Sino yung Panginoon? Si Boaz, which is the picture of Jesus Christ. Sila yon, reapers. Sila yung evangelist. Sila yung harvesting the field of God's Word, gathering. Ginagather nila yon para inilalagay nila sa bahay nung may-ari si Boaz, the Lord. Yung Lord nila, yun yung Lord nila eh. Sa atin, yung mga evangelists, ang Lord nila, ang reapers, sila yung nagdadala nag-gather, nag-harvest ng Word of God, nag-harvest ng mga kaluluwa para ilagay sa lugar o sa bahay ng Diyos. Sa bahay ng Panginoon. Sino yan? Sa bahay ni Boaz o doon sa garner. Yung ang tawag sa barn or garner. Amen? Amen po? So, yung gleaner ay trabaho yun for the Jew and non-Jew. Yung mga bago pa lang. So, ang pwesto nila, tandaan niyo mga kapatid, ang lugar nila, sa likod lang sila ng reapers. Hindi sila pwedeng mauna. Sa likod lang sila. Kasi ang pinupulot nila, yung mga nalalaglag lang. Ibig sabihin mga kapatid, when it comes to the Word of God, ano ba yung dapat nasa isip natin? Katulad ni Ruth, mga kapatid, na hindi siya umaasa kahit kanino, alam niya yung lugar niya, at dumidepende siya doon sa favor ng Panginoon. Amen? Parang tayo, katulad nito, kung tayo sasabihin natin, pag ako nagbabasa ng Bible, wala akong naiintindihan, wala naman akong nakukuha dito. Kaya nga ito mga kapatid, sinishare po sa atin, katulad ni Ruth, wala siyang alam. Maliwanag po ba? Nagsimula siya, zero. Alam lang niya yung lugar niya. Wala akong alam. Pupunta ako sa church, makikinig ako, dadampot ako, kahit hindi ko naiintindihan ang sinasabi ng pastor, hindi ko alam kung anong sinasabi niya, pero sometimes, kahit papano, may napupulot ako. Kahit hindi ko maintindihan lahat ng sinasabi niya, pero may napupulot ako, may nakukuha ako. Yun yung dinadampot mo. Hindi yung kabuuan na nakukuha mo, kasi yung harvest po yun eh. Pero may nakukuha ka. Kung ano lang yung kaya mong naintindihin, pulutin mo, damputin mo.
nagsisimula na ikaw mag-lead. At kung may nagsasabi naman sa atin na paano ba yung mga leader, yung mga pastor nakakakuha ng mga revelation? Paano nila nakukuha yun? Paano nila nakukuha sa Panginoon yun? So, kailangan mong maintindihan si Ruth. Itong paano ipinaunawa, how to spend time in the Word. You know how to glean. First, gleaning. Nagsisimula sa gleaning. Kung akala naman natin mga kapatid na ako, advance na ako sa gleaning, hindi na ako dampot eh. Medyo may nalalaman na ako. Lalo po natin kailangan unawain to. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen? So, 27, sabi niya, merong labor. Merong kailangan nating pagtrabahuhan, pero ang resulta nito, hindi po tayo rest. Hindi siya napapagod, kundi you rest. Amen? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. So, the word Boaz, mga kapatid, it means in him, sa Hebrew yan, ang ibig sabihin po is, in him is strength. And Ruth, yung meaning ng pangalan ni Ruth is a friend. Friend, so ibig sabihin, tayo ay friend ng today, friend tayo ng Israel. Tama po? Amen? Tayo yung friend ng Israel. Yung tayo, mga believers, yung mga Gentile. Pero si Ruth nga is nag-decide para tanggapin ang Diyos ng Israel. So, friend tayo doon sa kay Naomi, which is Israel, yung kanyang mother-in-law. So, sabi ni Ruth, mga kapatid, I'm going to the church. So, pag sinabing, I'm going to the church, that is, you are going to the field of God. And the field of God is itong, this is the field. Amen? Amen po? Si, na yung lugar. Lalagay po, hindi niya sinabi na, pupunta ako doon para mag-harvest. Ang sabi niya, pupunta ako doon para mag-glean. Mamulot lang, hindi para mag-harvest. Na para bang kukunin ko lahat yan, intindihin ko lahat yan. Hindi, harvest. Harvest yun. So, sabi niya, amen? So, saan siya dinala? Basahin natin to. So, then she left and went and in the field after the reapers. And it happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was on the family of Elimelech. Oh, everybody say amen. So, makinig tayo. Ito yung church na napuntahan ni Ruth. Bakit? Ang napuntahan niya kung saan nagkakatipon yung mga reapers, naroon si Ruth. Doon siya napunta. So, that is the church. Yung mga teachers, yung mga pastors, maliwanag po, nandun yung lugar. Kung nasaan yung mga reapers, nandun yung lugar, yung field ni Boaz, yung field ng ating Panginoong Jesucristo. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kung nasaan yung mga reapers, kasi field ni Boaz yun eh. So, kung nasaan yung mga reapers na yun, yung field ni Boaz. Oh. To the part of the field belonging to Boaz, yung happen. Di ba nagkataon? Dito tayo tuloy mga kapatid. Kapag tayo nag-isip, ito nga, sinasabi ko mga kapatid, doon pa lang sa desisyon ni Ruth, sabi niya, I'm going to the field. I'm going to the church. At alam niya yung lugar niya mga kapatid. At sabi niya, pupunta ako doon sa mag-aalaw sa akin para yung biyaya, makakita ng biyaya, that I may find
Sabi, after him, whose sight I may find favor. Whose sight I may find favor. So, ibig sabihin, dumidepende siya dun sa God's favor, dumidepende po siya dun sa favor ng hindi niya kilala, hindi niya alam yon. Pero tingnan niyo dito mga kapatid, yung sinabi niya yon, nangyayari na yun sa kanya. Okay, no? Kaya sa English yung mga kapatid, sa King James, kung may King James English dyan, basahin nyo, hap ang tawag doon eh. And her hap. May English King James ba yan? Sa English, King James. And Ruth, the Moabite, said unto Naomi, let me go Hindi, now. verse 3. Verse 3. And she went and came and gleaned on the field after the reapers, and her hap was to lie on the part of the Oh, yan. field. Her hap. Dito, hap. Alam niyo yung hap na yun, hindi yung basta hap. Yun yung dito sa New King James, happen. Yung hap. Hap. Yung happen. Happening. Yung her hap. Tingnan mo, her hap. Yung naisip niya na makikita niya ay kung sino magbibigay ng kaloob sa kanya, pagkakataon para mamulot ng uhay, mga kapatid. Nung mangyari yun, dinala na siya roon, nagkataon, sabi niya, yung hap. Nangyari yung merong, ibig sabihin, may nag-aantay na sa'yo. Na kung ano yung sinabi mo, mangyayari yun sa'yo. Kaya magagala ka sa ginagawa mo. Kung pagbukas mo nito, umaasa ka na makikita mo si Jesus Christ, mangyayari yun. Kung pagbukas mo nito, umaasa ka na si Jesus Christ, makakausap mo, mangyayari yun sa'yo. Her hap happened. Na yung lugar na pinuntahan niya ay lugar mismo ni Boaz. Amen po ba mga kapatid? Na si Boaz, mga kapatid, siya yung mayaman dun sa lugar na yon. Binata. Oh. Nakuha niyo po? So, kung saan naroon ang presensya ng Panginoon at ang kamay ng Diyos, ang tawag po doon, that is the field of God. Pag hinangad mo na, Lord, gusto kong masumpungan ka, dadalhin ka kaagad ng Panginoon. Nandun na kaagad yun. Dadalhin ka na ng Panginoon doon sa talagang lugar na kung saan yun ang inaasahan mo dahil umaasa ka sa Panginoon. You're depending on the Lord. Amen? Kung saan po tayo inasahin ng Panginoon, naroon yung presensya ng Panginoon. Kung ikaw man ay usher, that is the field of God. Na kung saan, pag sinabing field of God, makakapulot ka dyan ng mga uhay. Alam na po ba mga kapatid? Amen po? Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Kung ang puso natin, mga kapatid, sinasabi natin sa puso natin na pupunta tayo sa church at kukunin mo kung ano yung makukuha mo, yung kaya mong kunin. Kahit na hindi mo naintindihan yung sinasabi ng nagsasalita doon, mga kapatid. Kasi ikaw, nasa likod ka lang ng reaper eh. Reaper, mga pastors, teachers. Tama po ba mga kapatid? Pero alam mo, sometimes, mapupulot. Wala. Kaya mga kapatid, hindi maglalaon, masusumpungan mo si Boaz. Yung yung may-ari. The master. Alam na po ba mga kapatid? Amen? Sino may-ari ng field na to? Ito yung field eh. Ito yung rich field. Nandito lahat dito tayo mamumulot, pagkain natin. Pero gleaner ka pa.
Sino may-ari ng field na to? Si Jesus Christ. Si Boaz dito sa binabasa po.